Gabi, good evening. Sabado na naman, from 7 to 8, nandito na naman po kami, Senior City Kwentuhan. Brought to you by Inet Philippines, senior sa panahon ng COVID, Lapis Siso Channel, and the Philippine Rural Reconstruction Movement. And since 2020, nagsimula ang COVID. We have been your co-host. Ako po si Ed De La Torre. At ako naman po ay si Tita Girlie. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at alam po natin naman na marami sa inyo kung hindi makapakinig diretso ay pagkatapos sa YouTube kasi po ito'y nakapost sa YouTube. Tulad ho ng nabanggit na natin 2 sessions ago, This is the third. meron ho kaming series, ang tawag namin ay 40? 40 kwento, 40 kwento. Nasabi nga natin, bakit 40? Kasi nga, 40 years po anniversary ng EDSA 1986. Ang nagkataon po, kami naman ay personally nag-celebrate ng 40th anniversary ng aming civil wedding. Kaya pinag-usapan namin ano ang 40 stories that we can share that we have learned throughout these years, no? At ito po ang third of the series. Kaya magsimula na ho tayo agad sa ating Share. sa ating anong tawag nun? Screen share. Screen share. Nakikita ho ba niyo siguro naman, no? Ayan po. Ayan po ang title slide ng poster natin. Kinuha sa poster. Part 3 kasi nga ang take-off po. Thursday and Friday po kami nasa Baguio ni Girlie sapagkat in-invite po kami. Actually, ikaw lang muna. Hindi, kasama ka na rin. Partner tayo eh. Sabi nga natin, buy one, take one. At saka para i-sure na may gender angle for sure. No? So, ito po ay nangyari sa Teachers Camp sa Baguio City and sponsored po ng Development Academy of the Philippines. Ang kanilang program po is what they call, ano yun? Bagani. Or Rising Leadership Development Program. Leaders lang muna. Rising Leaders Development. Syempre nagka-interest ako personally sapagkat kami po ni Girlie, involved kami long ago, hindi lang as popular educators but through the Education for Life Foundation, meron kaming grassroots community leadership formation program. Kaya curious ako, ano kayang pag-uusapan doon? Ano kaya ang disenyo? Anong matututunan namin? Anong ma-share namin? Ano? Pero in addition, ano ba yung kasi kabataan kabataan ang target and kami rin po tumatanda na tayo pareho. Pero sinabi nga natin sa mga susunod na kwentuhan, napakahalaga yung viewpoint ng mga kabataan, kaya intergenerational. Tama po. Kaya tingnan na, let's go na nandito sa ating slideshow. Sino-sino ba itong mga participants ng Bagani Leadership Program ng Development Academy Ayan. ng Philippines? Rising Leaders Development Program. Pagsibol, kasi by batch Yes. 50, tapos sa October po may second batch. 1-month course pero they will have projects after that. Now, ang mahalaga lang po ay yung naimbita kami dahil nga magkakaroon ng mga maliban sa mga lecture at discussions, merong sharing na ang tawag nga nila ay fireside chat. Parang American beside the fire. Dati si Franklin Delano Roosevelt would talk to the American public as a fireside chat. Parang Pero pagdating po namin doon, iba naman. Hindi, ang nagkwento sa amin po ay
si Alain na Pascua na dati hong USEC ng DepEd, magkaibigan po kami. Sinabi niya, ay Ed, tamang-tamang dating niyo sapagkat interesting rito. Si Kidlat Tahimik, yung Baguio resident pong national artist Artist. natin, ah, nagsalita sa kanila. Pero beyond that, parang may konting drama sapagkat ano siya he disagrees with yung bagong Ang CHED. CHED proposal na ang curriculum ay Mabuti. bawasan ang general education. Maraming mga arches On at history, on uh, values. ay sabi ko, ano ba yan? Masyado kayo magiging technology, managerial. Kaya sabi niya, in protest, ibabalik raw niya yung kanyang, yung kanyang award, no? Anyway, later we will talk some more about him. Pero kinuha ko na lang na dyan po yung kanyang topic na ninuno, our Pinuno. ancestors, Pinuno. pinuno Our at leaders. Pilipino. At Pilipino. Pero nung nabasa ko po yun, sabi ko, ay hindi. Si Zeo Salazar no, naging resource person ho ng Education for Life Foundation tungkol sa leadership, Filipino leadership. Nag-research ho siya ng ating mga original tribes and communities. Ay may Apat. tatlo muna tayo ang nagdagdag ang mga apat eh. Yung Traditionally, may dato. pansin. Ang dato, sabi nga nung iba, sa, kumbaga sa, parang, ang dato yung may datong, yung mayaman, siya yung in charge ng lahat ng Siya yung lupa, Pero, some anthropologists are saying, hindi, the dato is the one who knows the story of the community. Yes. May kwento niya ang kasaysayan. Pero there is this connect din na yung buong history ng community, dala-dala rin ng mga babaylan. Oo, susunod yan. Tapos, maliban sa dato, yung bagani. Bayani. Ang bagani po yung manobo word, pareho rin sa bayani, warrior. Kasi nga, yun ang defender of the community. Pero in time of peace naman, siyang enforcer ng discipline. Tapos, ang babaylan, yung binanggit ni Girlie, kaya tamang-tama. Siya yung pinakang nagdadala ng buong kwento ng buong community. Pero siya rin yung priestess. Kasi yung bayani at yung dato, very specific ang role nila. Pero dahil napapakita ng babaylan yung connection mula sa nakalipas patungo sa kasalukuyan, patungo sa kinabukasan, meron siyang ganong taglay na paniniwala na nakikita niya saan dadalhin ang komunidad. Kaya, At siya rin, kaya siya priestess, kayang-kaya niyang magtawid dahil nakikita niya ang buhay dito at sa kabilang buhay. Kaya healer pati siya. Oo. So, teacher na, healer pa, parang spiritual leader, no? Ganun. Ngayon, nung kami po ay may leadership formation program, it was in 92. And that was the time, siyempre, ang presidente nun, si Ramos, no? So you would think he would represent Bayani kasi military. Pero that time, siya and soon afterwards nga na tayo ang TESDA during his time. At ako'y naging Director General. Ibig na sinabi namin. Hirap ka naman naging test. Oo. Pero, hindi pa ka sa panahon ni Ramos. Pero ang point nga is, sa community, meron pang specific skills, yung magaling mag-build ng bahay, magaling mag-forge ng panahon ng farm implements. Ng tinatawag natin, bago pa dumating ang mga Kastila, yung Panday, boat maker sila, ship maker. Oo nga pala, dahil nga Kaya isa maritime. tayo dun sa pinakamahusay na navigator ng paglalayag. Kasi doon pinapakita, lalo na sa Mindanao, sa Butuan, yung mga vapor o yung mga sabihin na ating balangay. balangay, mga Panday ang gumagawa niyan.
tanong ko lang, Mm. bakit kaya sumikat ang salitang ang panday kay FPJ? Para Ay, bang bayaning panday rin, parang mm, gano'n. Kasi nga, alam po ninyo yung nakaalala ng history, si Panday Pira, siya yung gumagawa ng mga kanyon eh. yeah. So, both for peace and for war, you need technical people. Mahalaga yan because itong debate nga ngayon, may bias ang education system natin Mm. towards technology. Ang tingin niya lang sikat. Kaya kung minsan, ang tingin sa culture, arts, literature ay masyadong soft, Kaya hindi ganong dapat ano. kasi nga iangat yung pagkakaunawa natin na yung technology or yung skill set, matagal na nating nakuha yan sa mga ninuno natin. Yung pagpapanday. At hindi lang yan yung physical. Di ba? Pag sinasabing Mm, matuto kang tumayo na sarili, maging self-reliant, maging resilient, pandayin mo ang iyong kalooban. tama-tama, Mm. character building. Building. Which was the whole idea nitong Bagani. napuntahan naming training. Kasi hindi naman ho kami ang nag-design yan. Kami resource person lang. Puntahan ho natin ang susunod. Eto, Mm. nung pumunta ho kami ron, hindi pa namin agad Mm. napansin yan. Pero towards the end, na-realize namin sa likod, Mm. may installation pala. May mga Bulol. bulol at saka may mga iba't Quilt. iba. Tapos sabi sa amin, uy, installation Mga yan, anito yan eh. installation yan ni Kidlat Tahimik. Mga anito. Kaya itong next two slides, so, Mm. papaliwanag po natin at i-relate natin kasi nga nag-ahabol nga doon sa kurso na ano ba ang paghuhugutan ng Ng konsepto ng leader na Pilipino, Filipino leadership. Ano yung katutubo sa atin? Of course, we will learn from others, no? yes. Pero ano yung paghuhugutan natin? Ay, si Kidlat, alam naman natin yan. Hindi naman yan katutubong Igorot na taga Baguio. He's a middle class. Actually, medyo upper middle yata na university trained, Educated abroad. aware sa global culture. Pero he decided na, tama na, ano nga ba tayo? Ano, as a filmmaker, kaya nga nagpalit pati ng pangalan, Kidlat Tahimik siya. Ano. Mm. Kaya ang punto niya ron, dalawa kong installation niya na sabi nga niya, installations niya and film niya, one specific laging inaano niya, how did colonizers subjugate indigenous people? By first destroying their mythologies and storytelling. So Tapos cute ang ginamit yung pangalan. Ang una, parang Sine Indio. At ang susunod, Cinema Tonto. so At interesting ipaliwanag natin yon, no? Tingnan ho natin dito sa napanood natin yung isa niyang kauna-unahang ano, yung yung tungkol sa bangungot. mga Oh. mga bangungot na pangarap ano. Nung nabasa ko yan, yung, kasi itong text dito ay galing sa kanyang Mm. poster doon. Sini Inyo. Naalala ko yung ano Mm. Sino? si Harari yung parang bestseller tungkol World, sa world historian, oo, global ano. nasabi nga niya ah, Mm. ang human beings, ang superiority natin over animals is we can collaborate. Pero normally, pag nagko-collaborate tayo, smaller groups pa. Ano? Eh di syempre, kilala mo each other. Pero once you create bigger communities beyond the Iba na. family, maybe even beyond the tribe, beyond the, at magiging nation, ang laki ng papel ng narrative. Ano yung kwento na doon tayo nag-identify, ay kasama tayo sa bayang ito, sa bansang ito. Kaya ang punto niya, pag na-subjugate na ang mythologies at nakalimutan, tawag niya, killing us softly, no? Mahalaga kaya ang punto niya, lalong-lalo ang power ng media, power ng film, power ng TV. Kaya yun ang kinikritik niya doon sa kanyang medyo mahaba-haba yung susunod na text sa slides. Babasahin po natin sapagkat hindi niyo makita at maliit ang text. Ito po, interesting.
Mm. Ang other installation, ang tawag niya, Cinema Tonto. Tonto ay ang re-refer yung sidekick ni Lone Ranger. Siguro naman Eh, naalala mo pa yon, no? ako, naalala ko Ayo yan. Pero Silver dito Away. kami bata, Hindi na hindi nila siguro. alam. So ang punto niya, ang cinema tonto refers to parang Trojan horse ng Hollywood film or culture in general. Ang tawag nga niya, tontosation or pagkabobo. Kasi sabi niya, ang tonto ang binigay na pangalan ni Lone Ranger sa kanyang Sidekick. sidekick. Pero yun yung original American Indian. Oo nga. Sorry, nagkamali yung akin. Dapat racist. Oo. Pero talaga kaya ibig sabihin ng tontos. Alam ko sa Kastila, stupido, ano? Mm. Kaya ang Oo, punto niya, stupido talaga pag sinabi ng mga, tonto ka. oo, tonto ka talaga. Di ka na natuto. But anyway, Sasabihin tuloy ngayon punto ni Kidlat, lahat ng ating kabataan, ang magiging aspiration ay maging tulad ni Mickey Mouse, Marilyn Monroe, Spider-Man. So nako-colonize ang ating utak or tawagan niya clone, nako-clone ang sambayanan. In fact, politically, hindi ba dati ang critic si Leon Wolf ba yun or sabi, Little Brown Brothers. Para bagang nag-a-aspire tayo na ang model natin, no? Ay ganun. Kaya kung minsan, sabi nga nila tayo mga Pilipino, may may hibo rin tayo ng racism na syempre, bagamat tayo brown, at least sabi namin, hindi tayo kasing black itim. nung itim. Pero naging ano din tayo, prejudice sa mga Aita kasi Ayun, ibang-iba ang pagiging brown nila. At dahil kulot na kulot sila, tinawag din sila na mga negrito. negrito pa nga Oo. na. Pero mga Americans din ang tumawag dyan eh. Kasi, Samantala nga mga Aita kausap na. Hindi, ang tawag namin sa aming sarili, maliban sa tutupo, Aita, kami ang mga kulot at kayo yung mga unat. yan, kulot at unat. Anyway, Anyway, that's the critic. So, ang punto niya, yung Sine Indio, yung earlier hong picture na nakita naman yung nakaganong pa si girl eh. hindi, parang sinasabi namin na buksan natin ang ating kaalaman Okay. dahil napakalawak ng pinagdaanan ng ating bansa. So, yun ang it represents yung indigenous storytelling natin sa pre-colonial, tawag nga niya, that was our pre-colonial cineplex. Okay. Where babaylan stories were projected on our mind screens. Galing ng project. Original myths of heroes and heroines. Remember, myth doesn't mean invented or unreal. Myth is, as one anthropology says, myth is truth writ large. Yung parang expanded ang notion, yung meaning. But ang core niyan ay katotohanan, no? Hindi invento. Kaya those whom we consider heroes or heroines or in this topic, leaders, they represent yung embodiment ng we consider kung hindi man ideal or to aspire for, no? Kaya ang punto niya, it allows us listeners to reinforce our original kakatayang endogenous. Sabi niya, nagsimula raw kaya may Genius. kausap siyang Ilocano yata, hindi ma-pronounce yung indigenous. So, Bigla niyang naisip, ay mas magandang gawing Genius. endogenous. Okay, ako. Tapos, Boto ako dyan. tapos Oo. ang maganda sa huli, kasi nga, he quoted from Noli Me Tangere, may sinabi pala si Rizal, sa tulong hindi ko nabasa yan. Marami naman tayong hindi agad Allow nababasa. imagination to people the air. And as we were saying kay Girlie, although it's already June 20, yesterday, June It's 19, his birthday. is the 165th or 60th birthday of Jose Rizal. And of course, he is considered not just a hero, but a leader. Yung parang, at you can see, hindi naman ngangahulog yung parang nativistic na tayo lahat. He was a very well-read, well-traveled, but laging And
had a lot of lovers. Well, that's Girlie's very sensitive point of view. So yun ho ang parang unang buwelong gusto naming banggitin na kasi I will explain later. Yeah. Yung design po nung leadership force Training. na ng Bagani was ang mga involved dyan po ay driven ironically no, nung panahon ho ng martial law, ah, may panahon na sina Virgilio Enriquez Yeah. were starting to develop what they call Psikolohiyang Pilipino. It's more than psychology. It's actually multidisciplinary pero psikolohiya ang na-focus niya. And initially, remember, syempre kami noon, aktivista, medyo nagre-react kami sa lahat ng initiative ng government. Kasi parang, supporting authoritarianism or what. Pero yung iba naman sinasabi, hindi. Yung human rights, democracy, pluralism, ganyan. Baka masyadong Western idea dyan. We need greater concept for unity. But at the same time, how will it be democratic at hindi naman authoritarian? So naghahanap sila, is there a Filipino ideology that could justify the forms of leadership and governance na hindi in the Western model which is simplistic as liberal democracy versus authoritarianism. Actually, we did not agree with that time. Pero itong interesting pagpunta namin ni Girlie, we got to know a little bit more yung kasaysayan at evolution itong Pilipinismo o Filipino ideology. And let us discuss that a bit. Teka muna, ginugol ko kasi exactly which part ng No Limit Tangere na binanggit ni Jose Rizal to allow imagination to people the air. According to Google, yung panahon na nawawala na ng kamalayan, si Sisa, nung nawawala na ang kanyang Nawala na sa sarili. at si Crispin, inisip niya na buhay pa si Basilio at si Crispin. Parang at the twilight of her sanity, she imagined her children are still alive. Which is a magandang relationship yan kasi isang hindi naman Filipinologist pero very sympathetic sa Pilipinas na foreign scholar sa Cornell, si Benedict Anderson. He has written a very influential book called Imagine Communities. Ang whole point niya, a nation is an imagined political community beyond the tribe. Imagine doesn't mean imaginary. Kasi yung Tunay. also, yan pati yung naging theme ng book fair sa Oo nga pala, sa sa Frankfurt. Frankfurt. Kasi ang whole point niya, hindi Yun yung naman natin, theme. hindi natin mamimit every 120 million Filipinos. But we imagine that they are kababayan, no? And Pero ang it's whole so point, important din na that's why Kidlat Tahimik wants people to respect nga the identity natin as indigenous. no, at saka, If you connect it, ibig sabihin, those who are looking for content, those who are doing social media, who are writing the spoken word and everything, they have to take that Jose Rizal from there on had wanted us to people the air with our indigenous imagination. kaya which is really a challenge because we are very diverse. Iba-ibang Yes. tribo, Yes. iba-ibang, Yes. tapos later iba-ibang politika. Ang aspiration natin, Yeah. how do we come together and Yeah. agree on common ground as a nation na hindi old style na from above, Yeah. There is democracy, there is possible dissent. Yung discussion ng our imagination. It has to be also collective. Kaya nung nagtatanong na yung mga bata na how do we make people understand what's happening in the Barn community, among the Muslims, how do we understand why there is a disconnect between
patriarchy and feminism, yung ganon. If we come from different ideologies and different movements, and that's why we were asked to discuss EDSA 1, 2, 2 and and 3. 3. So, yun ho ang pinuntahan po namin ay yung ang tawag nila ay fireside chats. Okay. Iba ho yung lecture, ibang discussion. Ito Yeah. po, nag-invite lang ng some speakers. Mm. And for 2 hours, normally after dinner, may konting presentation, kwento, tapos question and answer. Doon ho kami na imbita. Naunang fireside chat, malamang yun, kung hindi man si Kidlat tahimik, kasama yata si Felipe De Leon, yung anak na talagang very good scholar, no? Pero ang interesting, the night before, ang speaker po sa fireside chat ay si Nilo Tayag at si Commander Bilog, si Rodolfo Salas. Na Nilo Tayag used to be General Secretary of the Communist Party of the Philippines bago siya nahuli, at si Commander Bilog ganun rin. Pero interesting, si Nilo Tayag noon naging rin, promoter nitong konsepto ng Pilipinismo. Oh, and maganda raw ang discussion la, pero ang feedback sa amin, naku, ang laking challenge, Ed, kasi marami silang magandang kwento, impressive, pero naghihirapang mag-connect yung kwento ng mga matatanda. Kaya tayo tulad rin natin at ang mga bata, ano? Kaya sabi na, paano kaya kayo? Okay. Tayo naman. Sige. Ang topic ay civic movement. So hindi agad yung ideological na political party, the state, pero civic movements na may impact rin sa political transformation. At ang topic particularly EDSA 1, EDSA 2, EDSA 3. Originally po, ang dapat ka-pair ko na resource speaker ay si Greg Honasa ng RAM. Ay hindi nakapunta. Ako, I'm supposed to talk about EDSA 2 and 3. Kaya sabi namin, hindi naman pag-usapan natin lahat ang tatlong EDSA. At tapos dahil nga sabi ko, si Girly kasama ko, hindi naman siya talaga originally imbitado for this. Pero lalo na nag-feedback sa amin initially na yung mga women participants, sabi nila parang weak yata ang gender lens at discussion. Sabi Hindi, ko, meron nga sila dun sa wall nila. oo. Meron na silang feedback na they want some more gender learning, kasi napapansin nga nila na there are some of the resource speakers, whoever they are, they had vulgar Yeah. statements. Jokes. They also did not really talk about the important role of women in the discussion. So medyo very strong yung kanilang reaction. Kasi may tinatawag nga na body shaming, you describe some parts of an appearance that for them is actually a no-no. Yung if you tell someone, oh, why are you so fat? Or why do you look like that? That's body shaming for many of the Gen Z and even the millennials. So, ang pag-usapan ho natin itong the next 20 or more minutes ay yung discussion ng panahon nung fireside chat na yon, at all the question and answers afterward tungkol sa EDSA 1, EDSA 2, EDSA 3. Pero hindi lang naman ho kaming dalawa ni Girly. Eto ho yung sila. Tapos habang nakuha ko yung picture ng tinan nyo, civic movements and political transformation, EDSA and beyond. Ako ang identity ko doon, at least hindi na stereotype ako normally mag-introduce ex-prisoner, ex-rebel. Pero si Girly, I don't know, sabi nga na ni Girly, saan nila kaya nakuha ang full name ko? Tapos na-identify na lang muna siya kasi yun ang may ilan hudong
mas familiar na sa mga party list and all that. Kaya sabi, o sige, si Girlie naman ay isa sa Pag-google na nila. original founder at organizer ng Gabriela. Pero yung nag-imbita sa amin po, si Yusek Yusek. Allen Pasqua. Pasqua, siya po ay talagang isa sa original advocate rin ng hindi ko siya kasama ng ND movement or what, pero aktivista rin and committed to a Filipino ideology. Later na associate na siya even closer kay Senator Ping Lacson at iba pa. Tapos si Kalen. Si Kalen galing ho yan sa ND movement. Sabi nga niya, nung nakulong siya, kasama pa niya si Gani Serrano, sa Youth Rehabilitation Center, Fort Bonifacio. Pero paglabas, sabi niya, hindi na ako babalik sa rebel movement. So, eventually, nag-gravitate siya. So those na nagde-develop ng, okay, nandyan si Marcos, nandyan ang problema, may authoritarianism, pero naghahanap siya ng sanay a more reform-oriented. So, parang reform within. And then yung pangatlo po, kasama rin nila noon, si Lope Santos, ano lang siya, parang by Zoom, siya ho ang NAPSI lead convener ngayon. At hindi ko alam, yung dalawa pala dati, sila ang nag-develop nung training ng kabataang barangay, which they wanted. Tapos actually yung design nga nitong bootcamp, similar doon na ang aga gumising, may exercise, may reflection, parang may discipline, at Walang hazing. wala namang hazing. Although nga, since it is a pilot, they will assess later, Yeah. is it too strict ba? Is it too heavy? Kasi sabi nga nila, the first week ay talagang formation, yung pagpapanday. At iniisip nila, paano kaya ibang henerasyon ito kaya curious rin kami ni Girlie, ano kaya ang feedback ng mga batang ito? Kasi kahit sa PRRM o kahit sa INET at sa ibang organizations we are part of, kahit sa Galing Pook, lagi nag-uusap tayo na, paano kaya ang kabataan? Paano kayo bagong henerasyon? Ano ang dapat maging sensitive tayo? Hindi lamang sa millennials, kundi lalo na sa Gen Z. Totoo nga ba yung palasak na ginagawang para insulto pang, ay, masyadong fragile yung mga yan, madaling mabother. Well, tayo napanday. Pero sabi, hindi, may kanya-kanyang lakas ang bawat henerasyon, no? Okay. Anyway, tingnan ho 7:32 natin. na. O, ikaw, Girlie, ang ako ang unang nagsalita, tapos sabi ni Girlie, ay, haba-haba mo na, nagkwento muna ako. Kasi nga, nakikita ko na sa kanila, dahil 5:00 pa lang ng umaga, ay ano na sila, participate sa mga discussions. May mga reflection sila, may mga sunrise and sunset. Pero sa napakahabang oras at nakita namin yung curriculum talaga or yung Siksik. mga siksik na pag-uusapan, nakita ko at that time na 7:00, medyo mababa na yung enerhiya nila. At yung iba, nakakatulog na dun sa kanilang upuan. So sinabi ko na lang sa kanila, sa halip na nakatindig kami sa isang platform, umikot ako at tinanong ko sa kanila, ano ba talaga ang nais ninyong maintindihan sa pagiging bahagi ng isang kilusan, no? Kasi yung EDSA 1, EDSA 2, EDSA 3, kiniwento ko nga na iba-iba yung nagsibol niyan o nagsimula. At sinabi ko nga na kami, magkakapatid kami, una naming narinig na yun na nga, nagkakaroon na ng movement, yung military, tapos yung mga tao nagsisimula ng magprotesta sa kalsada kahit na there was already yung order na magdala na ng mga tangke, lusubi na yung mga iba't ibang institutions. At doon, nasa yung aming picture. Yan, tama-tama. Sa EDSA 1. Ayan. Pwede ba ako yung mag-intro muna? Kasi, Ako muna. hindi, yung season 1, season 2 lang. Kasi sabi ko,
Alam mo nyo, sa halip na tingnan ang pagbabago sa Pilipinas Mm. bilang isang feature film na Mm. mahaba pero iisa, I would rather treat our journey towards nationhood, towards the nation we want, as a Netflix series. So Okay. may season 1, may season 2, and within each season, may mga episodes. The season 1, kaya nilagay ko yung mga presidente, 1946 pa tayo naging formally an politically independent nation. Although sabi nga, ala, neo-colony ba? Pero still, pero imagine ho, 1946 to 40 years ang Mm. season 1 that culminated in EDSA. At yung unang yon ang kwento na ng EDSA 1. So kwento, Okay. tuloy mo, girlie. So, nung pinag-uusapan nga ni na Kale, ni Manalo at ni na Alain na naging bahagi nga sila ng iba't ibang yugto ng pagbubuo ng isang pambansang kilusan, sabi ko, alam mo, isa sa pinaka mahigpit kong naaalala ay nung EDSA 1, iba-iba ang positioning ng aking pamilya. Ang nanay at tatay ko ay kasama ni na Marcos at Imelda sa pagtatayo ng kanilang tinatawag na democratic space sa Malacanang. Yung dinidepensa nila nung nagkakaroon na ng mobilization sa EDSA, nagpatawag na si Marcos ng lahat ng kanyang mga nahirang na political leaders at kasama doon ang nanay at tatay ko. Tapos, ang asawa ko naman, na si Partner Kulong. Ed, nakakulong naman sa Port Bonifacio. Noong una, hindi pa nga namin alam kung saan siya dadalhin. So kami magkakapatid, siguro 6 kami na nandito sa Quezon City. Hindi ko Anim na nga. lang sasabihin yung mga pangalan ng mga kapatid ko. Nagpasya kami na punta na tayo sa EDSA at sabihin din natin na nakikiisa tayo sa taong bayan at alam na natin kung anong mangyayari kapag lumusob ng tuloy-tuloy ang military. So bigla naming naisip na, o sige, tayong magkakapatid. Pero ang impact nun, kung lusubin ng Air Force at ng mga nasa tangke, Angke. yung mga tao sa EDSA, natural kami yung unang masasagasaan o tatamaan. Ngayon, kung lusubin naman ng mga rebeldeng military ang Malacanang, nanay at tatay ko naman ang Mm. madadali. Ngayon, si Ed, kung hindi rin maging matatag sila at yung mga sundalo na nagbabantay sa kanila ay bigyan ng order na barilin naman sila, kill them all, ubos kaming lahat, di ba? Pero at that time, hindi na yun ang iniisip namin. Conscious kami na iba't iba na ang mga position namin na niyakap at conscious din kami na hindi yan madaling, hindi kami na puposisyon, hindi kami nagmamarcha. Bahagi kami ng taong bayan na nagpoprotesta peacefully. So kung may mangyari mang karumal-dumal o nakakamatay, yun na yung oras na ipakita sa bawat isa na kaya nating baguhin ang ating sitwasyon. Kaya yun ang point na yung topic nga is civic movement. Nagsisimula hindi naman as a political movement, although many of us were also political activists. Pero mas marami, we're exercising their rights simply as citizens, no? Pero may impact sa political transformation. Yun na nga ang naging palasak na associated sa Pilipinas, Sa people people power. power. Pero may Mm. ang tanong nga is lagi ng iba, mauulit pa ba yan? At Mm. kung naulit, may resulta ba? Yeah. Kasi nga ang problema, sabi ko, yung season 1, kung i-trace mo kahit simula ng 46, but lalong lalo na by after yung presidente Rojas Quirino, Magsaysay, Garcia, Macapagal, 65, Democratic elected si Ferdinand Marcos. Tapos nag-second term pa. Pagkatapos sabi nga nila, kung hindi pwede ang
third term. Kaya part of the reason raw kahit nag-declare ng martial law ay to extend the term. Kaya nga, yung first 40 years, isipin nyo, 20 noon, kalahati was it the president. Kaya nilagyan natin ng mas malaking picture dyan. Kasi everything being equal, if you are wielding power for a longer time, you deserve to be either praised for achievements or blamed for what's wrong, no? Sabi ko nga, ang maganda naman doon, we could say, maraming drama, maraming setback, maraming pagkakamali, maraming hidwaan, even sa kilusan. But in the main, season 1, ang climax, the last episode ng season 1 ay EDSA. Nagkaroon ng political transformation. Although sabi nga agad ni Nalen, di naman revolution yun. Nagbago lang ang nasa kapangyarihan, no? Pero ang interesting doon, sila po, unlike us, na mga young activists, ako galing sa church, tapos sila, uh, they were working partly with the military, partly with government, pero sila mismo nagdi-discuss na, ano ba? May pag-asa ba itong gobyernong ito o dapat palitan na rin? Anong gagawin natin? Kaya nung nangyari raw yung EDSA, hati sila. Kalahati para sila galing. Nandun sa EDSA, kalahati nandun sa Malacanang. Kaya it's clear na hindi ganun kasimple ang ating desire or call for well-meaning people na magkaisa. Yung call ng EDSA parang dali, magkaisa, hindi ganun kadali. And that is part of the challenge of leadership. Lalo na in Ngayon. season 2. Kasi nga ang sabi ko, when I talk, season 1 parang ganda. Eh season 2, mula nung 86 hanggang ngayon, look at it, it's another 40 years. No? Yes. Eh para sabi ko, 86 to 2026. parang middle game ng chess. Hindi mo alam kung pa saan ang gulo-gulo. In fact, nung na-elect si Digong, sabi ng ibang political activists, ay, that is repudiation of EDSA, of the frustrations and all that. Kaya gusto uli maging authoritarian, ganun. Kaya sabi ko, ang gulo. Tapos si ERAP ay ano, kaya nagka-EDSA 2, EDSA 3, regular yung political succession peacefully kay Cory at kay Ramos, although may attempts at coup. 7 o 11 pa nga ata. Pero yung EDSA 2, talagang people power with military support. Ay, si Erap naman, to his credit, rather than makipagbakba, sabi niya, kung ayaw niyo sa akin, I will yield. Although he really felt na may conspiracy rin para gano'n. Pero sabi nga nila, yung ano, nung nangyari yon, yung ibang section, kasi ako ho nasa government, hindi naman ho kami Yes, kasama doon sa bakbakan, pero yung iba talagang also went defense rin. Lalong-lalo na binanggit nila yung People's Movement Against Poverty, kasama rin sina Lope, kasama yung sina... Pictures pa tayo. Oh, hindi. Kaya siguro ang gusto ko lang banggitin dito para Yes, na ang pagiging ito yung second part kasi ang season 1 hindi naman nangyaring ganun lang. Sinabi ko nga kami, hindi yung stereotype na dahil estudyante ka, nag-aral ka sa UP, mararadicalize ka na. Kami yung nagsimulang ano parang religious inspired sa Federation of Free Farmers, sa Kiro Movement and all that. Ay lamang, unfortunately, nakulong ako maraming beses. Si Gary, nakulong rin. So, ang point is, nung tinanong ako, anong lesson as activist to convince others? Sabi ko nga, one lesson, sabi ko nga, ay, naku, sasabihin naman ni Gerling, ayan na naman si Ed sa kanyang paboritong patient impatience. No, meaning, dapat nagmamadali ka, gustong mangyari big change, pero you must be patient in the sense, pag-kumbinsin ng tao, mata-turn off yan pag pinipilit mo. Sabi ko nga noon, nung ako'y nasa underground na niisip ko, anytime baka ako mahuli o mapatay. Every conversation must end in a conversion. Eh, nakaka-turn off yun, no? Kasi parang alam mo, ikaw alam. Ikaw lang. Bakit ikaw parang malabo pang... Kaya there should be patience, but then there should be impatience, no? And I think yung binanggit mo nga na EDSA 2, EDSA 3,
yung alignment paiba-iba na naman. And ang difference, yung EDSA dos, nagkaroon ng change of presidency. No? But, But marami ring tapos nag-mobilize rin ang Urban Poor so at iba. isang point dyan, hindi lang ang babaguhin mo ay nasa top Correct. government leaders. Mahalaga rin na saan mo pa rin bubuhos yung unity habang may diversity. Parang pag nag-prioritize ka, lalo na ngayong panahon na ngayon, saan yung parang pinakang ah, historically, legally, constitutionally, saan mo dadalahin ang mga kabataan kung sila na ang magiging future leaders ng ating bansa? Paano mo yan aayusin sa kanila? Kaya nga, hindi ganun kadali. Alam mo Anong yun, tips? Anong stories ang not only that yung sinabi mong people power, hindi represented lang yan ng the state or yung the presidency. May konsepto kami po nun paglabas sa bilangguan na sinabi naming popular democracy, meaning dapat nagtatayo rin ng non-state institutions of people power. Kasi I remember si Cory nag-speech noon sa araw ng pasasalamat na okay, pag tayo milyon dito, people power is very visible. Pag uwi na, para wala na. So, dapat yung ad hoc na assembly ng people power, pag uwi, you set up more permanent, stable organizations. Kaya doon pumasok yung ating tungkol sa popular education, leadership training, community organizing. But, mahalaga talaga ang gobyerno. Kaya dapat ang isang mensahe ko noon, maliban dito sa patient impatient, sinabi ko sa loob at labas. By people working for change sa labas ng gobyerno, people working for change sa loob. Ang problema, paano sila magkasundo, magtulungan. Lalo-lalo may diverse opinion at may diverse possibilities. Ngayon, from that discussion, mag-move na tayo sa, that's the whole point nung bagani na, kasi kaya nagsimula yan, nung tiningnan ng DAP, ang kanilang mga programs, puro sa mga senior officials ng government or middle level. Sabi, wala tayong program for young people, no? Tama nga. Ako po ay isang, ang tawag sa amin ay eminent fellow ng DAP. Ang joke nga namin, eminent meaning imminent ka ng tumisa sa daigdig na ito. Although si Orly Mercado sabi niya, okay yan Ed, now you will have to call me your eminence. Hindi, ang punto, not only young leadership, kundi tawag nga natin intergenerational leadership. Yung Yes. may pasahan, may handover, may learning. Sabi nga nung paborito nating libro sa senior citizen, merong perspective na i-offer mo. Kasi hango sa karanasan. Pero we accept na hindi lamang nagbabago ang sitwasyon, may mga bago rin kaisipan at bagong spirit at bagong methods na mabibigay lang sa iyo of people who are actually younger than us. So yun ang idea po ng Bagani, which I really like very much. And it applies to all. Kaya in season 2, ang tanong ko ay may season 3 ba? Ay naglagay ho ako ng picture nung the first time po nag-meet, second time nung panahon yung anti-DAP noon, yung DAP. yung ibang DAP yun, yung Disbursement Acceleration Program. Yung panahon ni Pinoy, nag-criticize sa budget. Doon kami una nag-rally kasama ng aking anak. Tsaka yung mga kaibigan. Kaibigan. Itong mga recent last year rally tungkol sa anti-corruption, hindi kami magtagpo-tagpo. Pero minsan, luckily, nagkita kami dyan sa EDSA People Power Monument sa aking pong anak na consider self millennial, pero sabi, tatay, senior millennial na ako, at yung kanyang mga barkada at nandiyan si Girlie at kasamahan namin. So ang tanong ngayon what should we learn about young people younger than us, and what can they learn from us older than them? Ano
ang method ng intergenerational dialogue and learning from one another, including methods. No? I remember, lagi ang nababanggit sa atin ni Aya na ikli-iklian mo naman ang paliwanag, masyadong mahaba. Totoo naman. Kasi sabi nga sa social media, pag ang content mo ay sobrang haba o ang iyong reel ay more than 5 minutes, wala na makikinig sa'yo. Kailangan in 1 minute or even 1 second, makuha mo na yung attention nila, which is very difficult to do. Mm. Kaya yung mga hindi na nag-iisip, paulit-ulit na lang, ang kanilang ginagamit, yung atake, no? Mm. They will criticize, they will put you down, they will even create fake news, no? To make you look ridiculous or corrupt or evil. So ngayon talaga ang labanan dito, what are the stories that you carry Mm. and you spread? Yung ano yun? Mm. Yun. Saka yung point dito na we're moving towards yung usual tinatanong sa atin. Maliban sa ideology, political analysis, methods of work, paano ba balanse yan sa self-care, Mm, yung interpersonal relationship, mm, tulad yung sinabi mo rin, paano yung relationship natin sa parents, mm. sa friends, who are not necessarily pareho ang pag-iisip sa atin. It's a big challenge na hindi naman kasama yan sa training at formation. Kasi pa kay aktivista, at social and political leader, habol mo is mapakilos. Pero kung minsan, to the point na either kakalad ka rin o sasagasaan ng iba. And yet, we're talking of a long-term challenge to build a sense of a nation from different and Pero diverse yung hindi organizations. natin completely na-discuss dun sa fire chat, ano, Mm. engagement. Yung sinabi rin ni Kaleni dun sa na Ah, once you ta- understand that your enemy, your torturer, tells you that we are also fighting for something noble, dun siya nagulat na here is a military, all you know is that he's going to torture you, either he's going to kill you, ganon. And he says, bakit? Akala mo ba wala kaming ipinaglalaban? No? And in the process, dun sa iba pang season, nakita rin niya na, oo nga no, pwede rin silang magkaisa. At yung sinasabi nga niya without mentioning the specific name, ito rin yung mga may ginawang pagre-rebelde Nagrebelde rin. dun sa panahon naman ni Gloria, di Mm. ba? So, makikita mo na ang ating mga kapwa Pilipino, hindi sila permanently anti ganyan, whatever about social justice or meron tinatawag din sinasabi nila yung transition Mhm. na doon nagbabago ang pananaw ng dati mong kaaway Mm. at nagiging mong kasama o kaalyado, which is one of the most difficult thing to teach to people. You have to model it, you have to live it, kasi hindi mo pwedeng i-lecture lang yan, no? Na in diversity, there is still another form of unity. At yun nga yung sinasabi natin na napakahalaga na maintindihan din yan ng iba't ibang generation. Okay. Which brings us to our last point. Kasi sabi nga namin, tuwing mayroon tayong may ilang personal questions na pinopose sa atin, ating sasagutin. And the last slide is this. Nako. Relax na naman. Yun hong slide na maliit dyan, ginamit natin nung last episode kasi nung 1986 nga po, kami ni Girlie decided to get married, pero ang tagal bago na dumating ang judge. Kaya tinan mo, tulog na kami pareho. Pero Ikasal pa rin Oo. kami. And normally, ang kabataan, Mm. ang tinatanong sa amin, hindi lamang kwento paano kayo nagkaibigan, kundi paano nyo na-maintain. Pinatili, nasusustain. Alaga namang sabihin physics lang yan, the law of inertia na No. tuloy-tuloy. Kaya
ay minsan kami naglalakad ni Sa Bohol. Girlie sa Baclayan Beach sa Bohol. Kinunan ka ng picture ni Ayen. Sabi niya, ay tatay, kasi medyo washed out yung beach at sand. Parang napaka-uncertain yung pinupuntahan nyo at nag-click bigla sa akin noon ha. Instant yun, Girlie, di ko pinag-isipan. Sinabi ko, oh, uncertain ang future. Pero not Oh. because it's certain, kundi ay meron ka palang kasama na kapit-bisig. Kaya the uncertainty is less daunting when you are certain about the one you are walking with. Nako. And actually, related ho yan sa sinabi nga natin. Kuminsan ang kultura ng activist is sakripisyo, 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 which is fine. You really need that, a sense of including fortitude, courage. Pero is there any kind of self-fulfillment na hindi naman selfish? Is there no place for happiness and fulfillment? Meantime, I read Yung one, tinatawag na, yung ternura, tenderness. the tenderness among revolutionaries, among those who are fighting. Is there a place for tenderness among us? Naks. And interestingly, for one time, I don't know where I read it, there is an American philosopher called Daniel Dennett, no, who is a proclaimed atheist, no. Pero sabi niya, but all people want to be happy, not for the afterlife, but here. Anong secret? Sabi niya, I don't really know, but my working formula is this. You must find something bigger than yourself to which you can devote your life. And in that process, mas fulfilled ka. Pero nung unang nabasa ko, maganda nga, pero parang martyr complex na naman. Hindi. Kaya sabi ko, dinagdag ho, ito na yung De La Torre amendment ho. That in the process of devoting yourself to this Big. larger than your, the larger could be as small as your family and your Yeah, tribe. yeah. But of course, for us, it's the Philippine nation that we aspire for. And beyond that, the contribution to the world we want to transform. So, but in the process of devoting, committing our life, our energy to it, two things will happen. You become what you can be. Yung nadidevelop ang skills mo. Thinking, speaking, organizing, relating, alliance work, even technology. That's one. But secondly, you meet people Who are, who are not your relatives, who are not or your friends classmates. agad or what. Yeah. You meet people and then you discover, ay, may bond kayo that unites you. And so, expanded ang iyong sense of self. No? Sabi nga namin noon sa bilangguan, sorrow shared is sorrow divided. Joy Joy shared is is joy multiplied. multiplied. So, I think yung sense, kasi kuminsan sa orientation ng activist, masyadong emphasis lang ay sacrifice, sacrifice. Nag-swing tuloy yung iba, ayoko na sakripisyo, fulfillment na lang ako. Hindi, there is always a possibility of a greater fulfillment, not only in terms of developing yourself and your skill, but also finding a larger community beyond your immediate family and your tribe and your neighborhood, because those bonds expand your sense of fulfillment. And it keeps you smarter, happier, and you are able to face whatever daunting, uncertain future is here. That's why nga ho, may baka either next episode or soon after that, pinag-usapan namin ni Gary yung ating formula na Yes. even for couples, wala namang perfect 100% coincide kayo sa lahat. Pero saan kayo pareho at saan iba pa. And that can happen also with others, no? That when there are more bonds and more relationships, the same thing, it will not just be good politically, rarami kayo,
but also psychologically, emotionally, at yung sense mo ng, ah, worth naman pala itong pinasukan ko ito sapagkat there are many people here who are worth being comrades, being friends, being companions. Like our three couples, we Yeah, deserve better. oo nga. Yes. Oo nga pala, oo. So Okay. yun ho ang mga maikling muni-muni namin. Ngayong gabi. Maraming salamat po sa DAP for inviting us to the Bagani program, to the Fireside Chat, and to challenge us to share our ideas, not only EDSA 1, 2, 3, but also as Filipinos who are still trying, like all of you listeners, we know, to find a way paano ba makakontribute pa rin to something larger than ourselves. This vision, this hope of Rizal, of a nation, or as Jose The Jocko said, imagination. a nation that is worth handing over, worthy of our children. Okay. So dyan po Thank you. nagtatapos ang aming maikling kwentuhan. Sa susunod pong Sabado, mag-uusap muli tayo po sa Senior City Kwentuhan, brought to you still by Inet Philippines, Senior sa panahon ng COVID, Lapis Siso Channel, at Philippine Rural Reconstruction Movement. At kami rin po rin ang inyong magiging co-host, and we hope hindi kayo magsasawa sa aming pagbabahagi ng Nasa aming... YouTube po ito at pwede po niyong mapanood pa uli. At kung meron po kayong mga tanong, padala lang po ninyo sa Facebook o sa Messenger. Kaya muli, maraming salamat po. Have a good weekend. Thank you, Jay. you very much.